And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po muli sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Amen. And we are here, we are back once again. Magandang tanghali po sa lahat ng taga-subaybay. Team Focus, Team Preparation, magandang tanghali sa inyo. I hope you're still on your lunch time, no? And you're still watching our program, no? Marami talagang, I don't know kung tama itong nasa akin, pero marami talaga ngayon ang wala pa dito sa ating programa. And again, shout out to all the Team Focus leaders. And of course, to all the Team Prep dyan. Keep watching and keep growing. This will be a great blessing to all of you. Again, we are talking about establishing our faith. All right, so magandang tanghali, North, South, East, and West corner, to all our viewers nationwide and worldwide. A blessed noontime to all of you. Magandang tanghali po sa ating guest, Sir Mang. Yeah, thank you. Thank you for having me here dito sa ating program. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po nating sumusubaybay ngayon sa ating buong programa. And it's good to see you once again. And para sa mga estudyante na ngayon ay nasa kanilang eskwelahan, ay ano oras na? 12:20. Yan, break time. Okay, break time. So, uwian na kayo. Uwian na iba, uwian. Uwian na. Sa public, uwian na to. Yes, uwian na yung iba. Shifting to is shifting. Yung iba, ano na, cutting. Okay, cutting season na nila. Cutting season na iba. Kaya sa lahat ng mga estudyante na nandiyan dyan, no, gaya nung ibang ginagawa ng Team Focus, di ba? Nag-invite sila ng klase nila, pupunta sila sa kanilang lunch venue, then doon sila manonood kasama ang kanilang klase. Then pagkatapos si Sharon Sir, no, napakagandang attitude yun na isang Kristiyano yung kabataan. Yan yung pinakamaganda talaga sa lahat. Kaya sa lahat ng mga nasa trabaho naman ng Team Preparation, at alam kong kaya nyo manood with a headset on your ears, kaya take advantage of it kung meron kayong mga bossing na pinapayagan kayong ganun. Alright? So, let's enjoy watching this program and maganda ang ating pag-uusapan ngayon. Alright? Yeah. And of course, we are still on our topic, establishing our faith. No? As I said, ay isa ito sa pinakamaganda. No? Ito isa sa pinakamaganda na dapat na mailagay nyo sa inyong isipan. Kasi Sir Maki, sabi ko nga, we are talking about establishing life. You see, so Team Focus, Team Preparation, napaka-importante nito. We are talking about establishing your life. Team Focus, you have to put your attention, you have to pay your attention on focusing on establishing your life habang kayo ay nasa edad nyo pa yan. Ang pinaka-focus nyo pa ngayon ay ma-establish na maayos ang buhay ninyo. You see, hindi pa kayo dapat mag-focus katulad ng pinagpupukusan, pinagtutuunan ng pansin ng mga Team Preparation ngayon, which is preparation for marriage, but both of you have to establish your life sa bagay na yan. You have to establish, Team Focus, yourself sa kalagayan mo ngayon para ma-establish mo muna ang iyong self, ang iyong growth, individual, spiritually, and of course, intellectually, and at the same time, ganoon din naman sa Team Preparation. You see, you have to establish yourself as well as you prepare for the life of marriage. Not only, Sir Maki, talking about establishing your life pagdating sa financial, pagdating sa material, you see, pagdating sa physical, but most of all, both of you ay nagkakasundo at magtatagpo sa isang kalagayan that you have to establish your faith in your present condition today. Again, inuulit ko, Team Focus, on your present condition, you have to be established in your faith. Kasi sabi ko nga, ang buhay ng isang young people ngayon ay talaga naman, Sir Maki, talagang makikita mo like as far as Christianity, no? As far as Christianity is concerned, as far as the, not only Christianity is concerned, but as far as the, their life, no? At pagdating sa buhay ng isang Kristiyanong kabataan ngayon, alam nyo, dyan nagkakaroon ng problema. No? Please pardon our internet connection. Talagang kahit dun sa nakaraan pa sa simbahan, nagkakaroon din ng problema. So, just try to refresh at babalik din po ng kusa yan. Alright? So again, as I said, establishing your faith is very important as a Christian young people of Team Focus and Team Preparation. Bakit ko sinasabi yan? Because most of the life of young people today has been already compromised, Sir Maki. They are already compromised into a life na kung saan
ay parang parang wala yung pananampalataya. Hindi mo makikita yung pananampalataya. Superficial. The Christianity of young people today are very superficial. Doesn't matter if you're from Team Focus and if you're from Team Preparation. All of it are superficial. Bakit yung sinasabi mo superficial? Kasi pagdating sa priorities, set aside ang faith. Yeah, tama. Diyan magkakaalaman tayo Team Focus eh. Pagdating sa priorities, how do you prioritize on establishing your faith? Yan sinasabi ko sa inyo. How do you prioritize on establishing your faith? Pero tinan nyo, sabi ko nga tinan nyo, walang masama, tinuturo namin sa Team Focus, walang masama mag-aral. Kailangan natin yan eh. Lahat naman tayo nag-aral eh. Up until this time, nag-aaral din kami. You see, walang masama mag-aral. But the point is, ang masama, yung unahin mo yung pag-aaral kesa sa Panginoon, kesa sa pananampalataya mo. Because what most of young people today, what you don't recognize, lalo na sa inyong Kristiyano kabataan, what you don't recognize is that, and what you're not seeing is that you will be more established or you will be more growing on establishing yourself as an individual Christian young people if you are established in the faith. Tama. You see, lalo na sabi ko sa inyo, you're going to establish a family soon, team preparation. My question is, how are you going to establish your family without being established in the faith? That's right. You see that? Without being established in the faith. Kasi sabi ko nga, this is all intellectual matters. Alam niyo, wala na kayo sa stage ng pakilig-kilig, team preparation. You're not after do sa mga bagay na yan. You do not go after the things. Sabi ko nga if God met the person for you and God planned the person for you, he or she is for you. You don't have to look for that spark, for that compatible Chemistry. things, for that chemistry. Yeah, well, you don't. Naghanap ng kanyang chemistry, saan yun natagpuan? Paglabas sa gawain, ayun, parehas silang chemistry. Parehas wala sa gawain eh. Kaya ko sinasabi yan. It's because of the reason. Team Focus, Team Preparation, Christian young people of our church, listen to this. You always have to be aware how established you are in your faith. Kasi lahat kayang windangin ng diablo eh. Kung yung adults niya nawiwindang kayo pa. Yeah. You see that? Kung yung mga adults na nawiwindang sa pag-establish ng kanilang pananampalataya, kayo pa. You see? So, Sir Maki, baka may gusto kayo dagdag dyan. Alam mo, Sir Joe, faith is one of the most important things important thing na dapat po nating seryosohin sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Lalo na sa buhay natin bilang isang kabataan, napakahalaga po nito, no? Kaya maganda yung binabanggit kanina ni Sir Joe na you have to check your faith whether it is a strong faith or a weak faith because grabe yung zoom in, galit na galit Because, alam nyo kasi mga kapatid, lalo na sa buhay ninyo bilang isang kabataan. Ito na, makinig kayo ng maigi. Sa buhay ninyo bilang isang kabataan, sa klase ng takbo ng mundo ngayon, you've got to understand how things were planned in this world. Alam niyo po kung bakit? Kasi the devil is trying to make your faith weak so that you will never understand how the worlds were framed. Kaya nga po, in the book of Hebrews, chapter number 11, okay, you've got to listen to this carefully. Alam niyo po, grabe po ang burden. Sa totoo lang, we're not perfect here. Alam naman po natin yan. Hindi naman po tayo perfecto dito. Lahat naman po tayo dito ay nagkakamali. Pero alam nyo po, last time, I think that was, it all started last Sunday. No? Meron na akong kaibigan, no? Hindi ko na sasabihin yung pangalan, pero hindi siya taga-Pilipinas. Alam niyo po kung bakit ko na ito sabihin? This is just not to put him down. Okay? This is not just to put him down, but this is just to have this kind of illustration na pagdating po sa atake ng diablo, hindi siya namimili ng persona. I just want you to take note of this kasi kahit anong nationality mo, titirahin ka ng diablo. Kahit anong posisyon mo sa buhay, titirahin ka ng diablo. Kaya nga, sa inyo mga kabataan, kung maalala ninyo yung nabanggit ko ito, I think, nung Sunday na birthday ko, di ba, nabanggit ko ito na the only thing that matters na kaya mo ipagmalaki sa diablo is yung kalagayan mo bilang anak ng Diyos. Kasi
kahit kanino kang anak, kahit anong estado mo sa buhay, kung hindi makikita ang presensya ng Diyos sa buhay mo, baliwala ang lahat ng yon. And for the world to see God in you, it takes faith. Okay? Kaya nga in Hebrews chapter number 11, nabanggit ko sa inyo kanina, for you to understand how the worlds were framed, the word framed there, it talks about planned. Kung paano pinlano ng Diyos ang mundo, you've got to have faith. Yan po. Through faith, sabi ng Hebrews chapter 11 verse number 3, through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which do appear. So it is very evident na makikita po natin sa talata po na ito that the only thing that matters in your life right now is to have a strong faith. Okay? It's to have a strong faith. Alam niyo po kung bakit? Katulad ng binanggit ko mahirap at hindi mo maintindihan kung paano ang takbo ng mundo na ito if you do not have faith. Kaya nga anong ginagawa ng maraming kabataan? Tingnan niyo po, saan maraming napapahamak na kabataan? Kung ano yung makita nila na sa mundo, yun na yun. But if you are really understand what is happening in the world, at ikaw ay merong matibay na pananampalataya, mag-iisip ka do I need this kind of thing in my life bilang isang Kristiyano? Di mo ba? Pero kung bakit nandoon yung isang kabataan na parang, kumbaga sa kolokyal nga na pananalita, ang tawag natin dyan, sunggab na lang ng sunggab. Di ba? Di ko alam paano basta sunggab. Yan, di ba? Para, may kita parang sinusubukan na lang nila lahat Bakit po? It's because lack of having a strong faith. Kaya nga, dito, maintindihan po natin sa inyo. Halimbawa, yun na lang, pagpasok nyo sa school. Ako po, honestly, natutuwa po ako. Meron kaming isang young people. Alam ko, hindi lang to sa aming area. Marami rin ito sa ibang area. Natutuwa po ako sa isang young people na sa isang young people doon sa area po namin na makikita nyo po doon, yayayain niya yung kanyang kaklase, and then pagkatapos niya mayaya yung kanyang kaklase, pupunta sila doon sa kung saan nagla-lunch sila, and then yayayain niya manood ng Baptist lunch, and then after nun, share niya ng salita ng Diyos. Diba? Alam niyo mga kapatid, it takes great faith, or it takes a strong faith para magawa mo yung bagay na yun. Bakit? Kasi naiintindihan mo ngayon how the worlds were framed. Tingnan niyo po, if you have a strong faith, you will have a burden. Unang-una, dalawang klase ang burden na makikita mo po sa isang kabataan na merong strong faith, whether you are on the team focus or you are on the team preparation. Una, burden for yourself. Ano po yung sinasabi kong burden for yourself? Diba? At pag sinabi ko pong burden for yourself, pag ikaw ay merong malakas na pananampalataya, pag ikaw ay merong faith sa buhay mo, if you have a strong faith, magkakaroon ka ng burden para sa sarili mo na kung saan hahanapin mo yung mga bagay na pwede kang lumago araw-araw sa gawain ng Panginoon. Or sa pagkakilala mo sa Panginoon. Kahit nasa ang lugar ka, nasa school, nasa trabaho, ano man ang kalagayan mo ngayon, ikaw ay team focus, ikaw ay team preparation, if you have that strong faith, you will have a burden for yourself na kung saan ang iisipin mo, okay, ito yung kailangan ko. Hindi ko kailangan because through my faith in God, I understand how the worlds were framed. So if this is not for me, that's not for me. Di ba? Kailangan matutunan yan ngayon ng mga kabataan ngayon sa kadahilanan para makikita mo ang isang kabataan na, ito pala yung kailangan ko dapat gawin sa buhay ko. At ito pala yung mga hindi. Tingnan niyo po, saan mo natutunan yan? Sa pagkakaroon mo ng pagiging grounded. Sabi nga ni Sergio kanina sa pasimula namin, sinabi niya sa akin na, kasi last Thursday, wala po ako dito, sinabi niya sa akin, yung being grounded by faith, napakahalaga po nun. Kasi yun ang tanging susi para makita mo yung kalagayan mo. Kung naaayon pa ba ikaw sa plano ng Diyos. Kaya kung babasahin niyo yung Hebrews 11, makikita niyo po dyan. Kaya sila nagkaroon kaya sila nag-obtain ng good report, it's because of their faith. Kaya nila napaglabanan yung gustong mangyari ng mundo sa kanila because they understand how the worlds were framed. Alam nila ito yung plano ng Diyos. Kung bakit may ganito, ito yung plano ng Diyos.
ito kasama to sa plano ng Diyos, pero ito ay hindi para sa akin, hindi ako subject nito. Kaya, I will never put myself on it. Remember Moses? Di ba? Alam ni Moses na kasama yan sa plano ng Diyos. Pero alam ni Moses na hindi siya subject niyan, kaya never niyang inilagay yung sarili niya doon sa sitwasyon na yun. Ano po ang naging dahilan noon? O, young people, makinig. Faith. Being grounded in faith. Kaya napaglabanan ni Moses yun. Di po ba? Kaya kung makikita niyo po, mga kapatid, tinan nyo, Sir Joe, di ba? Yung mga kabataan, parang ang gusto nila mangyari ngayon, ilalagay lagi nila yung sa sitwasyon kahit hindi naman para sa kanila yung sitwasyon. You see that? Di ba? O, sa mga team preparation, sabi nga ni Sir Joe kanina, you are trying to put yourself on that kilig situation na hindi na dapat kayo nandoon. Di ba? Kaya ano nangyayari ngayon? Imbis na principle-led yung pag-aasawa, emotional-led ang labas. It's because it's being compromised Yeah. by not being established in the faith. Living Yeah. a life not established in the faith. Yeah, kaya nga po ganun ang nangyayari. Kaya nga, ang kailangan is makita mo yung sarili mo that you are established and grounded in the faith. Kaya, kasi sabi ko nga po kung titingnan mo ngayon kung paano nag-aasawa yung mga kabataan sa labas ngayon, abay, madali lang naman gayahin Kayang-kaya naman gayahin. Kasi as influenced by the as influenced by the world system, may Yeah. kita nila sa mga so-called influencers, napakaganda ng love story. Admirable Talagang tugmang-tugma sila Oo, talagang gusto i-relate nila yung sarili nila doon sa ganung klase Oo. mga story. Kaya makikita ninyo, maintindihan nyo ito, mga kapatid, that is not for you by understanding the plan of God for you. And that is, mangyayari lang yun kapag ikaw ay established by faith. Yeah. Di ba? Ganon din sa inyo sa mga nag-aaral ngayon sa high school, sa elementary. Di ba? O kayo ngayon sa pagpasok nyo dyan, hindi lahat kukunin nyo. Minsan mas malaki pa ang nakukuha ninyo sa mga hindi tinuturo sa inyo kaysa sa mga tinuturo sa inyo. Yeah. Di ba? Bakit? It's because you have to establish yourself in the faith. Alam niyo, parang nagiging, ito kasi yan sabi nga ni Sir Joe kanina, walang masama sa pag-aaral. Pero it seems like that to all young people, ay parang horror na pagpasukan Yeah. Di ba? Parang, nandiyan na yung, parang si kamatayan nakaabang na sa inyo. Parang patayin ang inyong spiritual life. Di ba? Hindi yan. Dapat nga exciting yan kasi mag-aaral ka But, as you go on with your studies, you've got to have a strong faith and you've got to be established by faith. Yeah. Bakit po? Again, sabi ko nga, lahat na nag-a-appear dito sa mundo na ito, kailangan mo maintindihan na ang lahat ng mga bagay na yan is all planned by God. So, if it is not for you, don't put yourself on it. Sabi ko nga sa inyo yung ginagawa kong illustration kanina. Mga kapatid, noong Monday night ba yun, sir? Monday night, ay grabe talagang battle namin. Hindi naman battle na nahihirapan kami. Pero we're trying to understand because it doesn't matter what kind of nationality you are. Ang usapin na dito, yung pagiging established mo sa faith. Minsan, akala natin pag nakakita tayo ng ganitong klaseng tao, matibay na to sa pananampalataya. Kasi by the background of their country, talagang maka-Diyos. No, ako na po nagsasabi sa inyo, hindi. Di ba? Bakit po? Kasi ang usapin dito, yung pagiging established mo Doon nga mismo, ora-ora mismo, pinakita namin sa kanya na hindi pa. Ito yung sinasabi mo at iba yung nasa utak mo. Yung sinasabi mo, kontra ng laman ng nasa utak mo. Yeah. Pero kung makikita nyo po, our forefathers, hindi po yan, wala kang makikita ganyan. Bakit? Anong nangibabaw po sa kanila? It's their faith. Alam nyo, young people, team prep, team focus, pwede kayong maging ganito. Pwedeng hindi magkontrahan yung sinasabi nyo at yung laman ng utak ninyo. Pwedeng hindi mangyari sa inyo yun. Alam nyo kung bakit? Kasi dapat, ang common denominator ninyo is the faith. Kung ano yung nasa utak ninyo, dapat ang nangunguna dyan is your being established by faith. Yung lalabas sa bibig niyo, bunga yan ng pagiging established nyo by faith. Yung lalabas sa actions ninyo, bunga yan ng pagiging established nyo by faith. Yun ang pinakamaganda. Alam nyo, pag nasanay kayo ng gano'n, imagine mo, Sir John, masasanay isang kabataan sa ganong klaseng buhay. Everything that he or she will do, ay makikita mo na lumalabas, nagmamanifest yung kanyang pananampalataya. It happened before. Basahin niyo po yung Hebrews chapter 11. It happened before.
Sa mga forefathers natin nangyari niya. And it can happen today. Sa Yeah. inyo, young people, pwede yan. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag kayong masyadong magpapadala sa agos ng mundo na ito. Ang kailangan nyo lang is to put yourself and be established by faith so that whatever it is that you will do, whatever it is that you will think, you will say, and you will do, ay grounded by faith. Sabi nga ni Sir Joe kanina, di ba? Sa team preparation, yung kalagayan nyo ngayon. Kung kayo ay established by faith, hindi, ando naman sa pag-ano, di ba? Hindi kayo mahihirapan. Yeah. Hindi kayo mahihirapan. Hindi nyo na kailangan mag-compromise for you to be married. Di ba? Yun pa kayo sinasabi ko, Sir Maki, na, dati ko na ginamit na illustration to dito kung maalala mo. Ano yung dati ko sinabi no? Matagal ka nag-waste ng time to prepare yourself for the life of marriage. Because you are in the world's way. Now you accepted that you should be in the word's way. The word. This one. The word's way. Ngayon nyo na-accept. Ngayon nyo nakita na ngayon, Sir Maki, kinukuha ng Panginoon yung panahon. You see? Kasi, Sir Maki, tinan nyo, at ang haba Ang haba ng panahon na wala ka sa tamang proseso. You see? Kaya nga ngayon, I hope, alam mo, team preparation, prayerfully, you're not misinterpreting the programs na meron kay lahat. Meron tayo dito. Sa Staying Alive, sa Team Focus, may kanya-kanyang objective yan. Hindi pa pwede na kayo nasa Team Prep, ang topic nyo ay pang Team Focus pa rin. Ganon din naman sa Team Focus, hindi pwede na ang topic namin ay pang Team Preparation na. No. But siyempre, nagkakasundo yan. It's still applicable to everyone. It's because pwede rin sila mag-prepare the main future. But the main focus is for you. At dito, sa topic natin every Thursday, that's why we're encouraging you, kasi dito natin pinagtatagpo yung kailangan ng team focus at team preparation. That's good. Now, kaya kung sinasabi sa inyo, yung binanggit mo kanina, Sir Maki, it's because of the reason na matagal kang nabuhay sa buhay Kristiyano mo na hindi ka establish a faith. Yeah, that's it. Kaya alam ng Diyos yun Kaya anong ginawa ng Diyos? Mag-i-establish ka ng family. Faith is very essential. When it comes to family, faith is very essential. Kaya anong ginagawa ng Panginoon? Okay, establish mo muna pananampalataya mo. Alam ko kaya mo magtrabaho, alam ko kaya mo kumita, kaya mo sumweldo, kaya mo mag-provide physically, kaya mo mag-provide materially, financially. Pero, ang isa sa bagay na importante, kailangan dapat ma-provide mo ng husto ay yung matibay na pananampalataya sa pamilya mo. Yeah. Alam ng Panginoon na wala ka pa doon. Tama. Alam ng Panginoon na hindi ka pa nag-grow doon. Kaya, yung inaasam mong panahon na ikaw ay makapag-asawa, ikaw ay magkaroon na rin ng pamilya, hindi pa yung pinagkakaloob sa'yo. Don't rush it. God has His own timeline. Huwag ka magbase sa numero ng edad mo. You have to make it sure that you're established first in the faith. Paano kung malalaman yan, I'm established in the faith? Simple lang. Kung ikaw ay established sa faith, matatag ka lang paninindigan sa pananampalataya mo. Sa standard ng pananampalataya mo. Ngayon, ikaw makakapagsabi niyan mismo sa sarili mo, Team Prep. Pag ikaw ay nasa trabaho mo, gano'n ka katatag sa pananampalataya mo? How do they see your faith? Iba ba sa pananampalataya ng ibang religious groups? Iba ba sa pananampalataya ng mga nagpapakilalang Kristiyano? But if you are all, they look at you as the same as them, then something is wrong. You're still not there. You see? Kaya ko sinasabi yan, the same thing with you, Team Focus. You see, minsan you're trying to live the life of the Team Prep na wala ka pa doon. Establish yourself first. Both of you has to establish yourself first in the faith para mabuhay ka bilang isang Kristiyanong kabataan. Team Focus, if you're still a teenager, then you will live your life as a teenager established in the faith. The same thing din pagdating sa team preparation. As a young adult, so-called young adult, you will live your life as a Christian young adult established in the faith. Kaya Sir Maki, hindi magpapawintang-wintang yung buhay mo. Hindi yung mga kabataan mo. Ano nangyayari kay Sir Maki? Ito, shoutout to all the team prep. Dito, makakarinig kayo. Sabi ko nga, you're not going to hear sugar-coated words in our church. Yeah. This always direct to the point which Man. you know that you need it. It might hurt because pain is a process of growth and pain will always be felt. Walang pain na hindi nararamdaman. Okay? Na kaya kung sinasabi ito, Sir Maki, tinan mo. Doon team focus, okay. Active ka. Pagpunta sa team prep, nawala ka na. Because you thought ministry, pambata lang. Yeah. Tama. O, di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, Sir Maki, ako pinapanalangin ko, lumago ang mga kalalakihan na nasa team prep na edad. Yan. You see?
Because later on, you will lead your own family. You will be doing a big ministry. Eh kung sa maliit lang na ministry, inayawan mo kagad because you thought, kailangan kong umayod, kailangan kong Yeah. ganito, kailangan kong sumweldo, maghanda para sa ganito. Ang di mo panandaan, yung ministry na papasukin mo. Tama. You see, the reason why I'm telling you that, because this is very important. You see, the same thing, when you focus, ganun din naman. You see, kaya ang ganda ng pinag-uusapan natin sa staying alive. Be careful what you wish for. You see, tutuloy pa natin yan mamaya. May maganda tayong topic mamaya, mga team focus. Nabigyan Kaya- tayo ng topic. Oh, binigyan tayo ng topic ng mundo eh. Talagang ano eh. Ay, maganda yung pag-uusapan natin mamaya. I'm telling you, team focus, stay tuned kayo. Keep tuned kayo sa ating programa mamaya. And do not miss it. So, katulad sinasabi ko, so both, ito yung common ground na dapat ninyong kalaguan, young people. Team focus, lalo na team preparation, you see, you have to make it sure that you are established in the faith. Tira mo, Hebrews chapter 10, verse number 38. Now the just shall live by what? By faith. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia diyan. The just shall live by faith. Ito yung kasunod. Ito, Sir Maki, maganda to. Kasunod. Sabi dito, but if any man, what? Draw back. Sabi ng Biblia, my soul shall have no pleasure in them. Man. If any man draw back. Alam niyo ba yung draw back dyan? Ibig sabihin, to withhold. To Yeah. shrink. Ano yung to shrink? Lumiliit. You see? Ibig sabihin to shrink. You see? So to cover, you to conceal. Yan ang implication ng ibig sabihin ng drawback dito. Ibig sabihin, hindi, ito yung forms of drawing back. Yung kinukonceal mo yung Christianity mo. Yeah. Kinukonceal mo yung faith mo. You see, nagsishrink yung faith mo imbis na nag-grow, nagsishrink. You see, if any man draw back, sabi ng Biblia, my soul shall have no pleasure in them. You see, because we ought to live by faith. You ought to live. Madali na magsabi na you're living by faith. But the question is, are you really established? You cannot Tama, live by tama. faith if you're not established in the faith. You see, mamumuhay ka pa rin sa sarili mo pamamaraan. And palasak na naririnig nyo dito yan, young people. You see, ano sinasabi sa book of Proverbs? There's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are what? The ways of death. You see? So, ang point natin dito, mabuksan ang isipan nyo. You have to be established in the faith. You see, sa verse 39, but we are not of them who draw back unto perdition. Yan ang maganda dito. Yeah. Ito ang gusto kong makita nyo dito, young people. Because most of you, when you think, ganito lang nangyayari, picture ng Christian, we're not trying to judge here, but you know the reality that this is the picture of any or most of the Christian young people. So particularly in our church family, ano nangyayari ngayon? As I have observed, you see, imbis na mag-move forward, it's drawing back. Yeah, yeah. You see, it's drawing back na imbis na dapat mag-prepare ka sa pagpapamilya, pa-forward ka ng pa-forward, habang nagpiprepare sa pagpapamilya, patras na patras yung pananampalataya. Dapat palaki ng palaki yung pananampalataya. Pero nangyayari, paliit na paliit yung pananampalataya. You see, na kaya ako sinasabi sa inyo, young people, kaya ako sinasabi yung bagay na yan sa inyo, young people, it's because of the reason na most of the time, ano na yung kadalasan na nangyayari ngayon? Siyempre, paliit na lang paliit yung pananampalataya, kaya dumarating na sa punto na hanggang sa mababalita mo lang, uy, may asawa na pala si ganito. Uy, pambira. Dati nasa grupo lang ng Team Focus, may pamilya na pala. Ay, kinasal na pala. Ay, ganito. You see? Now, kaya sinasabi, bakit gano'n? Bakit parang nawala bigla yung ginagawa sa'yo ng Panginoon? Bakit nawala bigla sa pananampalataya? You see? Bakit pumasok sa ganong klaseng sitwasyon? It's because of the reason, young people, there's only one answer to it. Established in the faith. There's only one answer to it. You have to make sure that you are established in the faith. Because sabi ko nga sa inyo, most of the time, ganito ang nangyayari sa maraming Kristiyanong kabataan. You see? It's because of the reason na madalas, ganyan ang nangyayari because you thought, wala na ganito na nagka-problema, nagkasala na You see? So, ibig kasi na pumunta doon sa ganong klaseng sitwasyon, establish mo yung sarili mo sa pananampalataya. Para sa ano? Para na sa ganon, makita mo na, hindi pala, pwede ako lumago. Pwede ako lumago. Bago ako pumunta sa pagpapamilya, pwede ako magkaroon ng maayos na pananampalataya. Mag-establish sa pananampalataya. Para na sa ganon, later on, pagka mag-build ako ng pamilya,
Yung mapapangasawa ko, mapapatatag ko sa pananampalataya. Amen. Yung magiging anak ko, yung pamilya namin, matutulungan ko rin maging established sa pananampalataya sa Diyos. Amen. You see? Paano mangyayari yun? Pag sinimulan mo sa sarili mo ngayon, young people, team preparation, when you start it by establishing yourself first in the faith. Again, sabi ko nga sa inyo, walang problema magtrabaho, walang problema mag-aral, walang problema sumweldo, walang problema maggawa ka ng mga ginagawa mo sa eskwelahan, team focus. Pero tatandaan nyo, lahat yan will be more unto perfection, onto perfection, kung i-establish mo ang sarili mo sa pananampalataya. Right. Napaka-importante. Kung i-establish mo ang sarili mo sa pananampalataya. Because the more na ma-establish mo ang sarili mo sa pananampalataya, the more na may i-apply mo yan sa iyong eskwelahan, sa iyong pinapasukan na trabaho, the more na makikita ng tao yan, the more that they will recognize that you have, even though they call themselves Christians, but you have a different kind of faith. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pagtuunan nyo ng pansin, team focus, team preparation, establishing yourself in the faith. Hindi biro ang bagay na ito. Sabi ko nga sa inyo, madali na maglabas, pasok sa simbahan. Anyone can do that. Anyone can do it. And you're already, by the grace of God, thank you for this program na meron tayo. It's because you're hearing a lot of witnesses from the testimony na naririnig nyo dito sa mga programa na kung gaano, may narinig kayo, umalis sa gawain, nakita nila ang buhay, bumalik. Hindi lamang yun. Merong mga nagsimula na hindi maayos, pero nung in-establish nila sarili sa pananampalataya, naging maayos ang pamilya. Amen. You see, there's a lot already of testimony. That the only reason why you have a lot of excuses and why you have a lots of doubt, pwede mo mangyari sa akin yun. Isabihin, senyalis yan na hindi ka pa established sa pananampalataya. Amen. Establish yourself in the faith, everything else will follow. Why? Because the more you establish yourself in the faith, the more you will grow in your relationship with the Lord, the more you will grow in the Lord, the more you will entrust your life in the Lord. Amen. Sir Maki, last natin? Yeah. Yes, sir. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful with that promise. Yan ang tatandaan nyo. Imbis na sabi nga ni Sir Joe kanina, ang ma-goal ninyo sa sarili nyo, mag-shrink kayo sa pananampalataya ninyo para manghina kayo, bitawan ninyo yung pananampalataya. Kasi maganda yun, sir. Magandang reminder yun eh. Because a lot of young people, ang problema is consistency. Alam naman natin yan. No? Sa mga adults ngayon, we've been there. Diba? Alam naman natin yan na the common problem of young people nowadays is being consistent. Yeah. Diba? Kaya nga ang nangyayari, pag-gipitan na, they will rather choose to let it go than to hold it fast. Diba? Kaya yun yung magandang reminder ngayon sa atin. Because maraming adults ngayon, young people, ito ang pinakatatandaan ninyo. Maraming adults ngayon, kung bakit sila nag-succeed sa buhay nila, it's because of their being established in their faith. Yeah. Diba? Sabi nga para maging successful ka, kung bakit hindi ka pa successful, hindi ka nagkulang ka sa diploma. Diba? Pero, alam niyo, young people, ang kailangan talaga ngayon is, lalo na sa panahon ngayon, sir, no? Sobrang grabe ang hatakan. Talaga, tag-of-war to eh. Yung tag-of-war to eh. Huwag nyo hayaan na mapunta yung banner ninyo sa kabilang linya. No? You've got to hold your rope that hard. You've got to hold it fast para talagang makita ng Diablo na, hindi basta-basta ito. Kasi hindi lang naman ikaw ang nag-iisa. Meron kang Sunday service, meron kang pastor, meron kang area leader, meron kang magulang, meron kang Sunday service, meron kang Wednesday night service, meron kang Baptist lunch, meron kang staying alive, meron kang team prep. Ang daming humahawak ng tali. Kaya pag maraming humawak ng tali, humawak ka rin ng tali. Yeah. Yan ang kailangan mong tandaan, team focus and team preparation. Nandito na tayo eh. Kumbaga, pag magsabi ng Diablong laban, lumabang ka. Huwag mong ibibitawan. Maganda yun, magandang reminder yun. Huwag mong hayaan na mag-shrink ka sa pananampalataya mo. You hold fast your faith. The profession of your faith without wavering. Walang pag-aalinlangan. Mananalo ka kasi kasama mo ang Diyos. Yeah. Yan ang kailangan lang, establish yourself in the faith. Sir Joe. Yeah, again, tandaan nyo, para sa lahat, again, the program always, let me refresh to you this, young people. The program is not meant to hurt you. Yeah.
But the program is meant to open your minds. Inilagay ito ng ating mahal na pastor to the wisdom of God given to him. Nilagay ito not only for the sake ng pandemic, but God used those pandemic times to open up this ministry para patuloy. No? Alam yung sinasabi ni Sir Maki Tagumpay, nagagawan tayo sa Jablo na para patuloy na hindi kayo makabitaw sa Diyos. That's right. You see, akala natin kasi minsan, Sir Maki, ito maganda sa Panginoon na hindi ninyo na-realize. Take note of this, brethren. Akala lang natin kasi ang salvation nagtatapos na doon sa kaligtasan Sa kabayaran natin, sa pagligtas sa atin ng Panginoon Jesucristo, doon sa kabayaran ng kasalanan sa impyerno. Alam nyo ba na up until this time, the Lord is still ongoing ng kanyang pagsasalvage sa buhay natin. Yeah. You see? Kala tapos na Kala natin, tapos na. Tapos na yung trabaho ng Panginoon sa atin, sa pagsisave sa atin. No? Up until this time, young people, the Lord is still working on saving your life. Amen. You see, siligtas ka na sa kapahamakan, but as sons of God, He's saving you. He is saving us from the world. You see? Amen. Kaya sinasabi ko sa inyo, young people, enjoy the salvation of the Lord. Enjoy the salvation of the Lord. Wag na wag niya. And for you to enjoy the salvation of the Lord, tandaan nyo, andyan na naman ang faith. For by grace are you saved through faith. So, foundation na naman ay ang pananampalataya. You see that? Included na naman ang pananampalataya. Therefore, for you to enjoy the salvation of the Lord and for you to see it clearly, establish yourself in the faith. Amen. Establish yourself in the faith. Kaya sinasabi ko sa inyo, team focus, team preparation, wag na wag kayo pala. Wag na wag kayong mag-akala. Wag na wag kayong maglagay ng isang bagay sa kaisipan nyo na, matagal na ako simbahan, alam ko na yan. Marami namang wala na matatagal simbahan, pero wala sila dito. You see, wag kayo magpapaniwala sa inilalagay ng jablong maling akala. Inuulit ko, wag team focus, team preparation. My day. Wag na wag kayong magpapaniwala sa nilalagay sa inyo ng jablo na maling akala. Tama mo. Isang maling akala. Isang maling akala lang. Isang maling akala lang. Sabi nga ni Pastor kagabi, bawal ang asumera. Ay, di ba? Yung sinabi ni Pastor yan. Kaya ilagay yun sa isipan yan. Wag na wag kayong magpapaniwala sa nilalagay ng jablong maling akala. That's right. Establish yourself in the faith. Grow yourself in the faith. And you will know that you are always on to the perfection of your life. Amen. Sabi nila, walang perfect sa mundo. Sa Diyos, meron. Yo. We're not perfect. Pero tandaan nyo, sabi ko, baka malito kayo. Sa Biblia, the word perfect means maturing. That's right. Hindi perfect na period. No, Yeah. hindi. Perfect means maturing. With ing. Ibig sabihin, present yan. Present participle yan. Tuloy-tuloy yan. Pangkasalukuyan. Matitigil lang ang maturing stage natin kung dumating na ulit ang Panginoong Jesucristo. Alright? So much for that. Team Focus in Preparation. I hope we've been a blessing to you this noontime. And do not forget, mamaya, sabi ko sa inyo, staying alive, do not miss it. Team Focus, napakaganda na pag-uusapan natin. I'm telling you, do not miss it. Do not miss it. Alright? Papaalam na tayo muli sa inyo. Again, North, South, East, and West Corner, thank you very much for tuning in with us. And all of you, Team Focus, Team Preparation, keep on sending your pictures. And of course, ay walang iba kundi sa ating mga viewers nationwide and worldwide. Thank you for tuning in, and to all our mission pastors that are watching with us. Thank you very much, sirs, and praying for the continual growth of the ministry. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat, Sir Maki. Napaulakan mo ang invitation. Yeah. Kasi medyo malansama yung lalamunan ko Pero parang wala. Bukas, babalik na rin tayo. Yeah. Well, pinapatay ko lang mga daga. Kasi maraming daga dyan. Nandun na nga sila nakatira sa mga laptop mo. Ha? Alright, well, anyways, again, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. On top of all of this, lagi po namin sinasabing, To God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon. Yep. My faith still holds unto the Christ of Calvary. Oh, blessed rock of ages
glad for me. I gladly place my trust in things I cannot see. My faith still holds unto the Christ of Calvary. I believe that the Christ who was slain on the cross has the power to change lives today.